Love Serye TV. Unexpected Victim of Mr. Fate. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. In the States, Cam took a fashion designing. May nakakakita sa kanyang ahente at sa maikling panahon ay nabulabog niya ang fashion world. Her first fashion stint was in Milan. Nang umagang yon, nagising siyang may iritasyon sa kaliwang mata at bahagyang namumula. Hindi iyon napawi ng eye drops o ng ointment na nilagay sa mata niya. Kaya sa unang paglakad niya sa catwalk ay gumamit siya ng cat-shaped eyeglasses na ang disenyo ng frame ay may tiger print. That intrigued the Italian press and the sponsors, not to mention that she was a huge success that night. It was the press who had given her the name La Tigre, based iyon sa disenyo ng maskara niya. Ang katotohanan ng walang alam ang press tungkol sa tunay niyang pagkatao ay lalo lang nagpaigting sa pagnanais ng mga itong alamin kung sino siya at kung sino ang mga magulang niya. But she had always been very careful about that, and so was her family to try to protect her. Pagkatapos ng pagkidnap sa nakatatanda niyang kapatid na si Alessandro, 22 taon na ang nakalilipas, ay minabuti ng buong pamilya na itago ang pagkatao niya sa lahat. Maraming haka-haka kung sino siyang talaga, subalit walang tiyak na maisulat ang press sa kanya. Ang hinala ng press at media ay anak siya ni Angelico Montano, noong dalagita pa lamang ito. Si Angelico ay nakababatang kapatid ni Biel Rose, her uncle Lan's wife, at dahil ang address niya ay mismong Rancho de Angelo, ay nabuo ang hinalang anak siya ni Angeli sa murang edad, lalo na at hindi nag-asawa ito. The press believed her to be a Montano, and thus a Navarro relative by affinity, at tumatanggap lamang ng charity mula sa pamilya. She didn't mind all the write-ups about her. Ikinagagalak niya ang misteryosong taguri sa kanya. She was Camilla Navarro. Maaaring hindi niya taglay ang apelyidong Fortalejo ng ama, subalit taglay niya ang sa ina. And Sander didn't give a fuss about it. It was just a name. Ang kaligtasan niya ang mahalaga. Deep inside their hearts, she was a Fortalejo as well as Navarro. Katunayan, may isa pang haka-haka ang media na anak siya ni Nick Gasco Navarro sa ibang babae. Nakabuo ng hinala ang press na ang paglitaw niya sa mundong ibabaw ang siya naging sanhi ng paghihiwalay nito at ni Alicia. Na sa katotohanan ay hindi naman nawala si Alicia, kundi kusang humiwalay dahil sa katak sila ng asawa at naninirahan sa isang lugar kung saan mas may nabuti nito ang manahimik. Subalit na natiling haka-haka lamang iyon. Mas naniniwala ang lahat na anak siya ni Angeli. Ang kaligtasan niya ang higit na mahalaga sa pamilya. Her parents and their families had never been the same again after the kidnapping of a 4.5-year-old Alessandro. Jen was in Texas when it happened. Naroon ito simula pa lamang ng trimester, pagdating at pagdadalang tao kay Cam. Nahirapan si Jen sa pagdadalang tao sa bunsong anak, kaya naman minabuti ng asawa na manatili si Jen sa Texas, kasama ang mga magulang na ni si Francis at Bea. Si Sander at ang panganay na anak ni si Alessandro ay nasa Pilipinas at dumadalaw sa asawa sa bawat pagkakataon. When Jen had learned of her son's kidnapping, she went into labor prematurely. Nanganib ang buhay nito nang ipinanganak ang 7 buwang sanggol. Halos ikabaliw ni Sander ang pangyayaring hindi nito malaman kung paano hahatiin ang katawan sa nanganganib na asawa sa ibang bansa at sa pag-aasikaso at pagharap sa suliranin ng nawawalang anak. As much as possible, hindi ninais ng buong pamilya na malaman ng press ang buong pangyayari. Gayunmay may mangilan-ngilang nakakalusot. May ilang pahayag ang naglalathala tungkol sa kidnapping, kasabay rin niyon ang balita ng pakikihamok ni Jen sa kamatayan at ang balita ng pagkamatay ng bata ang wala sa oras nitong panganak makalipas lamang ang 2 linggong mahigit. Sa pamamagitan ng mga makabagong medisina sa ibang bansa, ay naligtasan ni Jen ang kamatayan. Subalit, hindi ang kapaghatian sa pagkawala ng panganay na anak, sanhi upang manatili ito sa ospital ng 1 buwan. Walang hindi ginawa mga Fortalejo at Navarro, matagpuan lamang ang bata. Subalit parang bulang naglaho si Alessandro. At ang katulong na tumangay dito, investigators were led on a false trail. 1 buwan matapos ang kidnapping, isang mensahe sa computer ang tinanggap ni Sandro. Pinagbabayaran niyo lang ang kasalanan niyo sa akin.
Magpasalamat na rin kayo na namatay ang batang ipinanganak ni Jen dahil kung hindi ay mawawala rin ang bata sa inyo tulad ni Alessandro. Hindi nangangailangan ng salapi ang kumuha kay Alessandro dahil walang ransom note at hindi rin birong salapi ang ginugol ng kidnapper o mga kidnapper upang walang maiwang bakas kung saan man dinala ang bata. Nagkaroon ng lamat ang ugnayan ng mag-asawa dahil sa nangyari. Sander blamed himself for their son's disappearance. Kung hindi dahil sa bunsong anak, ay hindi na marahil malalampasan ni Jen ang pangyayari. Gayunman, isang paghihirap ng loob at damdamin na sa maraming taon ng kabataan ay patago kung magkasama ang mag-anak. Sa nakalipas na mga taon, ay may mga mensahe pa rin tinatanggap si Sander mula sa computer niya. Nagbabanta, naghahanap ng pagkakataong makapaghiganti. Subalit hindi matukoy ang mga iyon dahil hindi naman alam ni Sander kung kailan darating ang mensahe. Mga taon ng pagitan, sa iba't ibang lugar sa bansa at karaniwan ay mula sa iba't ibang internet cafe. Hindi nawawala ng mga bodyguards ang mag-asawa tuwing lumalakad. Susok lamang pareho na mag-asawa ang ganong uri ng buhay. Subalit patuloy na ginagawa dahil kay Franco at Bea. Kaya naman si Camilla ay mas maraming taon ang ginugol sa piling ng mga grandparents upang patibayin ang balitang hindi nabuhay ang batang ipinanganak ni Jen. The Navarros and Fortalejos believe it was safer that way. At habang lumalaki ang bata, ay malimit itong makuhanan ng larawan kasama si Angeli, Nico at ang anak nitong si Drew sa asawang si Alice. At si Drew, during ambush interviews, ay hindi kailanman pumalya sa sarkastikong komento nito kay Camilla sa pagsasabing, "Oh, that poor cousin." Sinementohan niyon ang paniniwalang anak niya si Angeli, and Drew hadn't mind at all that the press tagged her as the bitchy heiress. She was so effective. At kapag sila-silang magpipinsan na magkakaharap, ay pinagtatawanan na lamang iyon. Thinking of Alessandro always brought tears to Cam's eyes. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapiling man lamang ito. Ang tanging alaala niya sa kapatid ay ang mga larawan nitong iniingatan ng pamilya. Subalit ang kirot at pighating idinulot ng pagkawala nito sa pamilya Fortalejo at Navarro ay hindi kayang bayaran ng salapi. Ang pamilya niya sa panigma ng ama o ina ay dalawa sa pinakamayamang tao sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo. Financially, they wouldn't be lacking. They had so much money to last them 3 times. Subalit, hindi nagawa ng paraan ng salapi nila ang nangyari kay Alessandro o kahit nang kay Alicia. They never even thought it would happen to them, not in Palawan. Especially in Palawan, and not with all the bodyguards. Pero nangyari in Cam's mind literally flash one Bible truth, because time and unforeseen occurrence befall them all. Hindi pinaghilom ng panahon ng pangyayaring yon. Sa nakalipas na mga taon, ay naging dahilan iyon upang halos hindi makausap si Jen, at may ilang panahon ding malambig ang pakikitungo nito sa asawa. And Sander both suffered his wife's estrangement and his son's disappearance. Nito lamang nakalipas ng 2 taon na may kasiglahan silang nakita sa ina nang ipakilala nito si Sian. Nitong magbalik siya sa Pilipinas ay hindi miminsang iminungkahi ng ina na kung mag-aasawa siya ay si Sian ang gusto nitong mapangasawa niya. Oh, Sian had been her friend since she was 15 at ito lamang maliban sa pamilya ang nakakaalam ng totoong pagkatao niya, bagaman hindi niya kailanman binanggit dito ang tungkol sa pagkawala ng panganay na kapatid. Ang masamang pangyayaring iyon sa buhay nilang mag-anak ay sinikap na itago sa media. She loved Sian, she truly did, and she would marry him anytime if only he would ask her, and that would make her parents happy. Pero hindi niya ito naiintindihan. He was protective of her. She could feel his concern for her. He was always where when she needed him. Subalit kung mayroon mang pinaka-intimate na ginawa sa kanya si Sian, ay ang hagkan siya nito sa mga labi nang pumangalawa ito sa race 8 months ago. But the kiss was so brief, like an old couple kiss. Ni hindi niya mapaniwala ang hindi naakit sa kanya sa sexual na paraan si Zian, gayong ang lahat na lalaking nakakatagpo niya ay walang naisip kung paano siya aangkinin. There were times when she wanted to ask him if she was gay, pero hindi makuhang makalabas sa bibig niya ang tanong na iyon. My God, how could a hank like Zian be a gay? Pero marami namang maskulado at tila lalaking-lalaki na binabae pala. Marami siyang kilalang ganoon lalo na sa uri ng mundong ginagalawan niya. Was Zian a gay? Nasa highway na siya ng Rosario.
at banayad ang pagmamaneho. Nagigising gamit niya ang kotse na iyon sa pagtungo sa race circuit sa Batangas. She actually chose it as random. Basta sumakay na lang siya sa unang kotseng nasa delantera. Her car was actually getting a lot of attention, lalo ng isang nakamotorsiklo na tila escort at may 5 minuto na yata nakabuntot sa kanya. Kaninang patungo siya sa Rosario ay hindi niya gaanong pinagtutuunan ng pansin ang mga nag-uukol ng pansin sa sasakyan niya. But now that Sian had pointed it out, medyo nakadama siya ng pagkailang. Her grandfather bought the car for her as her graduation gift 6 months ago. She was taught by her parents, kahit na ang mga abuelo at abuela niya, not to flaunt wealth. Lalo na siya dahil may lihim na kaaway ang mga magulang na siyang dahilan ng pagkawala ng kapatid. Lihim na kaaway na hanggang ngayon ay tila tabak ni Damocles na nakaamba para sa pamilya. Pero nung umuwi siya sa Pilipinas, ay hindi maaaring iwan niya ang sasakyan sa Amerika dahil regalo iyon ni Franco sa kanya. At matatagalan bago niya gustong bumalik sa Texas, kaya naisip niyang iuwi na rin ang sasakyan. Tumingin siya sa rearview mirror at napunang naroon pa rin ang biker at nakasunod. Sa halip na kabahan, ay curiosity ang pumukaw sa kanya. Sinipat niyang muli ang biker sa rearview mirror. Sa kayarian ng malaking motorsiklo, it was Harley, a driver, ay niwalang suot na helmet at inililipad ng hangin palayo sa mukha nito ang may kahabaang buhok. Nang biglang binilisan ng biker ang pagpapatakbo at inaasahan niyang lalampasan siya, sa halip ay tinapatan siya nito. Then he turned and looked at her. Kasabay na rin ang paglingan niya rito. Isang sandaling pagkamangha ang nakita niya sa mukha nito. A woman. His mouth formed the words, then shook his head disappointedly. Mayabang itong umisi at umiling. Pagkatapos ay umigkas ang motorsiklo at inunahan siya. Hindi niya dapat pinatulan ng lalaki subalit naiirita siya sa condescending expression nito. Nababae siya. She smiled and floored down the accelerator. The sports car gained speed at hinabol ang motorsiklo. Ang ilang sasakyan dinaanin niya ay napapabusina. She was grinning, feeling alive. In less than 3 minutes ay nalampasan niya ang biker. It would have been less if they were on the racetrack. Pareho silang sabay na nagmiminor. So pesenyas na ito ibaba ang salamin at bintana niya. And she did. I knew you'd race me, he shouted. Then he grinned, flashing her big and strong white teeth. Umaagapay ito sa kanya at kung ilalabas niya ang kamay niya ay maaabot niya ito. Kahit na alam mong hindi ka mananalo, she said haughtily. Naiinis siya sa mayabang na pagkangisi ng lalaki. Yet she couldn't deny that the man was good-looking, in a ragged sense. That is, if one admired men with danger, stomp on their chests, with heavy black hair, cobalt blue eyes with tinge of green, and slashing eyebrows. Hinayaan kitang makahabol, kaya mo ako inabutan. May kayabangan itong sabi sa malakas na tinig para marinig niya. Sa racetrack tatalunin ng sports car mo ang bike ko. But you can't win on a busy road like this. Then let's race again, sa Star Highway. Don't make me win, mayabang na lalaki. The man's accent confirmed her deduction that he was half American. No, I hate competing with a woman. Bumaba ang mga mata nito sa V ng dibdib niya. Pagkuway umangat ang sulok ng mga labi sa isang pilyong ngiti. Sa pagkamangha ni Kamya ay nadama niya ang paggapang ng init sa mukha niya. Wala sa loob na tumaas ang isa niyang kamay sa dibdib, na para bang tinakpan ang sarili, which was ridiculous. Muli niyang ibinalik sa manibela ang kamay. At bago pa may mabuong salita sa isip niya, isang halakhak ang pinakawala ng impertinenteng lalaki. Ciao! At pinatakbo na nito ng matulin ang motorsiklo palayo sa kanya. Sinikap niyang habulin ito, subalit naaabala ng maraming sasakyan ang pagsisikap niya. Nasa down proper siya at busy road iyon, samantalang ito'y halos sumayad sa kalsadang katawan sa pagtagilid ng motorsiklo habang paikot-ikot sa mga sasakyan sa pag-overtake. Nagngingit-ngit na pinukpok niya ang busina nang hindi gusto mag-overtake ng mga sasakyang nasa unahan niya at iyong mga nasa tagiliran niya ay binagalan ang takbo dahil sadyang iniisyoso ang sports car. Nang muli siyang tumingin sa daan, ay hindi niya na makita ang biker. Nagpupuyos ang dibdib niya nang tumunog ang cellphone niya na nasa kabilang upuan. Dinampot niya iyon. Si Zian. What? Muntik niya nang hindi maitago iritasyon sa tinig. At magtataka si Zian at magtatanong. Nothing, just to remind you to drive carefully. Iyon lang at nawala na rin ito sa linya. She rolled her eyes. Inihagis uli ang cellphone sa kabilang upuan at nagbuntong hininga.
Inalis ang isip sa adelantadong lalaki at pinagpatuloy ang pagmamaneho. She increased her speed. Sa likod ng isip niya ay umaasang matadaanan niya ang biker. Hindi maiwasan ni Brian ang mapangiti. Nakita niya ang paghagibis ng sports car mula sa pinaradahan niya ng motorsiklo sa harap ng isang mumurahing videoke bar, lugar na natitiyak niyang hindi lilingunin ng prinsesa. The woman was stunning as her sports car. Suddenly, he had this feeling that he wanted the car as much as she wanted the woman. The hard-on that felt when he glimpsed at her was instantaneous that it shocked him. Something that had never happened to him in a very long time. Oh shit. He was admiring and drooling at the super expensive Dodge Viper from the rear. He hadn't counted the driver to be a woman, a beautiful one that despite the shades. Hindi niya alam kung anong nakain niya at nagpahiwatig siya ng hamong makipagkarera. Ngayong totoong hindi naman siya mananalo kung nasa racetrack sila. Bahagya na siyang inaasahan, napapatulan siya ng driver ng sports car lalo at babae iyon. But she took the bait that irritated him the more. Karaniwan na sa mga nagmamayari ng ganong uri ng sasakyan ay gusto makipagpakitang gilas. Napangisi siya nang maalala ang pagkunot ng noo nito, nang ituon niya ang mata niya sa nakalantad nitong dibdib at otomatikong nagtaas ng kamay upang takpan iyon. Hinayo niya ang daan, kahit hindi niya na ito makita. Bibigyan niya na muna ito ng partida at saka siya aalis ng lugar na yon. Hindi niya gusto makita itong muli, para na rin sa sarili niya. Hindi niya gusto ang nararamdaman. She was a stranger, for crying out loud. For one thing, she wasn't her type. The daughters of the filthy rich in this world